Puluhagan na ito, Mr. President. Unang nasabi, yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin? Yung People's Initiative na may mga script na pinababasa nila. Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. Yeah. Kaya katotohanan, sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na mayroong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yan. Yes. Magandang araw muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update na rin sa ating mga video. Napahiya at na-high blood ang Infracom. Dahil hindi nila makuha ang gusto nilang tamang sagot dito kay Mr. Diskaya. Hanggang sa nagdabog-dabog na. Kita nyo naman kung paano nila gipitin. Samantalang itong inimbestigahan nila na si Hernandez, nakuha pa, alam nyo, binigyan pa ng magandang, nasa kustodiya pa. Galing talaga, Ibang klase na gagawa talaga ng mga pinagpala, kumbaga. Kong Tiangco, siniwalat lahat, sinabing sindikato ang buong gobyerno. Hindi naman buo. Andyan lang sila. Marami, nakararami, pero hindi buo. May mga matitino pa sa gobyerno. Mga pamilya, ang pagdinig ng ICC, eto na. Mga pamilya ng, ito yung mga nambibintang kay Tatay Digong kumambyo sa banat niya laban sa Kamara. Ano kaya ito? Narinig niyo ba yung pahayag ni Mamang Quezon at ni ano pangalan nito, ni Villanueva? Ibang klase ho yung mensahe, no? Hindi magpapaapi. Hindi, ano tawag doon? Hindi, kung good ka, lagot ka sa sindikato. Meron akong matinding ipapakitang video rito. Bago ito. Ito yung mensahe niya. Pero bigyan nyo ng i-analyze nyo kung ano yung Hindi ito lalaban ng mama. Hindi siya basta-basta lang. Kasi pangalawang, ito hindi natin pinagtatanggol. Pero pag ina-analyze nyo, ang iniimbestigahan kasi dito, yung mga bakulaw, yung mga durobo. Nung nasusukol na sila, ito na, nag-name drop na. Dinamay na pati itong mga senador. Ito matagal na kasi itong nirereklamo ni Senador Villanueva, matagal niya nang nirereklamo yung pagbaha. Ngayon, nabigyan ng napansin, nabigyan ng pansin, pero ang sumatotal, parang siya pa yung pinagbibintangan Hindi pa natin totoo ang alam. Lalabas naman sa investigasyon kung hindi tinanggal ang committee o hindi sinibak sa committee si Senador Marcoleta. Lalabas ang tunay na kulay wala. Napangunahan kaagad ng mga dorobo. Sino nagutos niyan? Siyempre, kilala nyo naman kanyang amo. Kaya ito, Senador, banata mo sila. May I just make a short manifestation, Mr. President, if I may? Yes, you may proceed. Yes, Mr. President, thank you. Mr. President, sabi po nung dating sikat na senador dito sa bulwagang ito, na itago natin sa pangalang Joker Arroyo, kapag bad ka, lagot ka. Pero ngayon, Mr. President, kapag good ka,
lagot ka sa mga sindikato. Mr. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2023, I'm just not sure, Mr. President, kung ready na po yung staff natin para i-show yung video na since 2023 ay dito po sa mismong bulwagan na ito at sa mga committee hearings, binabanggit na po natin ito. Please. Please, boss. Kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA, ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. 2023 yan. Ngayon, sino ang paratamaan niya na rito? Flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong sirang plaka, dito sa Senado paulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno, pero nasaan po itong flood control na ito? Yan. In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi, in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo, pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Yun na. Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo, and Senator JV and Senator Chis would attest to this, may hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing. I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay SP Chis kahapon at kay Senator JV, this is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo. Alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula. Kung bakit bumaba ang kanyang dugo. Kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? So yun lang po, Ginoong Pangulo, ang nais kong... kilala niyo naman kung sino si Dracula. Siya yung napangalanang may-ari ng eroplano at siya rin yung napangalanan na nagtakbo, tumakbo na sa Amerika. Nagpapagamot dahil yung karamdaman daw, yun, bumaba ang dugo. Bumaba ang dugo.
Anong gagawin natin sa baba ng dugo na yan? Oh, gawin nyo, magpagamot ka na magpagamot, ubusin mo yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Ito na. Nakakahiya kayo. Kaya, ano ba yung nangyayari sa ano ko? Wait lang ha. Lagi na lang ganito ha. Okay. Ayun na, ayos na. Pasok natin itong pag-uusap dito sa napahiya. Sino ba napahiya? Pinipilit nyong paaminin ang mama na wala naman dapat aminin. Kasi talagang inuugnay nila itong nangyaring flood control, itong korupsyon sa mga Duterte. Meron nga dyan yung babae, si Rehistro. Talagang minimension niya yung mga korupsyon daw noong past administration. Investigasyon ngayon pumutok ang issue. Bakit kailangan ilihis? Diba? Pasok. Sablay ang buong palabas sa kamera matapos sumemplang ang plano ng mga dilawan na ikabit ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kontrobersya ng flood control projects. Sa halip na patunayan ang sinasabing ghost projects, ang lumabas ay desperadong pagtatangka na gawing sangkot ang dating Pangulo kahit walang malinaw na ebidensya. Unang bumuelo si Congressman Terry Redon na pilit hinahatak ang ideya na may bahang anomalya ang panahon ni Duterte. Ngunit nang igiit sa pagdinig na walang kinalaman ang dating Pangulo, hindi pa rin niya tinanggap ang sagot. Mas lalong nagtulak ng tanong ang publiko, kung mismong si Duterte ay kilala sa pagsibak ng mga opisyal na sangkot sa maling paggamit ng pera ng bayan, paano siya ngayon itatali sa mga proyektong hindi naman siya pinangalanan? Sa halip na makalusot, lumabas na pinipilit lang ni Redon na gumawa ng koneksyon. Yun totoo yan. Kasunod na tumira si Chel Jokno na nagdala ng mga ulat at datos para suportahan ang paratang. Ngunit pagharap sa pagdinig, binasag ito ng malinaw na testimonya, nagsimula na ang flood control projects bago pa man ang panahon ni Duterte, panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo at Benigno Aquino. Imbes na maka-score, si Jokno ang napahiya dahil sa pag-asa sa mga peking balita. Sa halip na magmukhang makabago, lumabas na siyang taga-benta ng sirang record. Hindi rin nakalusot si Jervel Luistro na naglabas ng report para ipakitang top contractor umano ang kumpanyang tinutukoy noong panahon ni Duterte. Agad itong itinanggi at pinasinungalingan dahil mali ang datos at karamihan sa mga proyektong isinali ay terminated. Sa puntong yun, basag ang naratibo at lantaran ang pamumulitika. Sa huli, nagmistulang sabayang pagdapa ang kinalabasan ng tatlong dilawang personalidad. Mantakin nyo ito mga kasama. Pilit nilang inuugnay yung dating ginawa o dating meron daw na anong tawag dito? May nangihingi. Pinapangalanan. Ang sumatotal, ugnay sila ng ugnay. Ito pala naka-block noong panahon ni Tatay Digong. Etong kontratista na ito, yung kumpanya nila. Tapos, sige pa rin sila, sige. Pilit pinapaamin. Parang gusto pa subuan ng script Umamin ka na, magdawit ka na, idawit. Yun ang sabi ni Senador Marcoleta. Kung narinig nyo yung nabanggit ni Senador Marcoleta na merong mga parang gusto idawit na senador at pangalanan. Diba? Yun ang sinabi. Hanapin ko yung video para makita nyo. Nakakalungkot lang. Kasi bakit kailangan nilang gawin yun at ipamukha sa taong bayan na ang mga Duterte ang gumawa nun? Hindi naman ginawa ng mga Duterte yun. Walang ginawang gano'n ng mga Duterte. Kaya magsitigil kayo. Huwag kayong magpaandar na kayo magaling. Si Duterte laging masama. Huwag. Diba? Nabulgar. Ito. Yan. Ito. Senador na dapat idawit para di makulong. Meron pang kondisyon. Diba? Idawit ang senador para hindi makulong ito si Carly Diskaya. Grabe. Parang exchange deal Diba? Ay, pasok natin to. Bulgara na ito mga kasama. Wala po kayang
mga politiko sa loob, sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. Yan. At meron pong nag-text sa akin sa pagitan ng emissary, ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Pakinggan nyo, ha? Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Yan. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Isa pa dito mga kasama, ang nakakabuisit pa dito, habang iniimbestigahan itong si Cabral, itong taga Maynila, talagang inuugnay niya yung flood control budget noong 2022? 2016, tama ba? Oo. Talagang inuungkat niya. Mama, ang problema ho, baha sa Maynila. Huwag niyo hong silipin ang Davao. Dahil taga Davao na mismo ang nagsasabi na walang problema ang flood control sa Davao. Bakit kailangan yung ganun? Uungkatin nyo. Sa inyo ang ungkatin nyo. Sa inyo ang imbestigahan nyo. Dahil palpak ang mga nangyayari dito sa Maynila. Maganda pa dito sa Mars. Maayos. Walang baha kasi walang ulan. Di ba? Hindi problema ang ulan at lakas ng bagyo. Ang problema, yung taong dumurobo. To the still the chairman of the Committee on Public Accountability, the good senator from Tarlac and the Republic of the Philippines. You may proceed then. Maraming salamat po, Mr. President. Ito naman, sus! Tigilan nyo kami. Tigilan nyo kami mga paandar nyo. Akala nyo, alam nyo masama. Yan yung plano nila. Noong una, hindi sila nagwagi kasi sila, dahil binoto ito si Senador Marcoleta. Kaya nga nagkaroon ng demolition job eh. Sino nagsabi? Pasok natin. Ilan nagkakatotoo na yun, sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na merong demolition PR job na nakatoon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Yun. Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Tama. Hindi ako bahagi. Yun, dun tayo nagtaka. Kasi yun, aligasyon pa lang. Yung sa kanya, kay Mamang Quezon, na siya daw ay dinonata ng 30 million. Oo, nandun na tayo. Bawal yun sa rules. Kung ikaw ay isang politiko, bawal kang tumanggap ng mga donation.
Ang tanong niya naman, bakit inuna yung inuna yung narinig ng nasa taas na ito ay tumanggap? Bakit siya yung sinibak? Kasi ayaw nang nakaupo, ayaw ng pinsan sa ginawa ni Mamang Quezon. Na ano? Di ba ayaw niya na impeachment? Ayaw niya na impeachment eh. Pero tama yun. Dahil sa ayaw ng taong bayan na impeachment, bumango ang pangalan ni Mamang Quezon. Totoo yan, mga kasama. Totoo yan. Medyo umaangat na ho ang pangalan ng mama. Pero good job pa rin yan. Kasi, yung demolition na ginagawa sa kanya, ay lalong gumaganda ang karera ng political career niya. Totoo. Kaya tuloy mo lang yan, Mamang Quezon. Pagtangkol mo lang si BP Sara, lumabang ka lang. Huwag kayo magpasindak dyan sa mga dorobo na yan. Sige lang. At babango at babango at babango. Sabi nga na, hantayin lang nila yung wait, there's more. Na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan, mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol... So, eto na. Nakikita na natin, 2 senador na ang pumapalag. Merong balita rito na pwedeng mangyari. Ang ano yan, Kuya Goods? Eto. Ipasok natin to. Kasi, hindi papayag na madawit ang pangalan. At itong demolition job para kay Escudero, siyempre, aalmahan niya yan. Kasi hindi naman ako contractor eh. Di ba? Hindi pa napapatunayan na tumanggap nga ako ng 30 million. Isa pa. Sabihin na natin na yun ay donation. Di ba? Bawal yun. Hindi ko naman hiningi iyan. Para lang yan makatulong. Para saan? Sabi natin, makatulong sa pagkapanalo mo. Lumabas, pumutok ang issue dahil sa mga kadorobohan ng mga dorobo. Dinamay na ngayon siya. Pero, ang pinaka ano rito, yung dapat mapanagot dito, yung nasa puno, nasa taas. Ngayon, divert sila ng divert. Pilit nilang pinapaamin si Diskaya, at yung nabanggit na naglulustay ng pera at kumakamal na district engineer ba yun? Ngayon, nagbabasa na kayo ng script kung sino ituturo nyo. Pwede nga ito mangyari. Pasok. Ang galit ng mga Pilipino laban sa mga politikong walang ginagawa para sa bayan. Yan at iba pang detalye sa balita ni Almar Forzuelo. Ano daw? Ulit. Malaki ang tsansa na magkaroon muli ng people power sa bansa. Naku. Ayon sa isang dating National Security Advisor at isang dating kadre. Lumalalim daw kasi ang galit ng mga Pilipino laban sa mga politikong walang ginagawa para sa bayan. Yan at iba pang detalye sa balita ni Almar Forzuelo. Alam mo, papunta tayo dyan eh. Papunta dyan ang sitwasyon natin ngayon. Sa gitna ng sunod-sunod na kilos protesta na nagaganap ngayon, naniniwala si dating National Security Advisor Norberto Gonzales na posibleng sumiklab na muli ang people power. Oras na hindi mapigilan ang galit at pagkadismaya ng mamamayan sa gobyerno. Sa isang eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Gonzales na talamak na ang korupsyon at pamumulitika ng administrasyon ni Marcos Jr. Talaga kababayan natin, galit na galit sa mga politiko. Malinaw sa mga kababayan natin yung korupsyon. Ang laki ng korupsyon na nangyayari sa bayan natin, yung pagnanakaw sa mga pondo natin. Malinaw yan. Dagdag pa ni Gonzales,
sa kanyang pag-iikot bilang kandidato sa pagkasenador, iisa lamang ang sigaw ng taong bayan, palitan ang mga nasa posisyon, pati na ang Pangulo. Kung makakakita nga lang daw ng isang puwersa na kayang baguhin ang sistema ng politika sa bansa at alisin ang mga tiwaling opisyal sa pwesto, siguradong susuportahan ito ng taong bayan. Dagdag pa niya, nais ng publiko na mapalitan hindi lamang ang mga tiwaling politiko, kundi pati na rin ang kasalukuyang Pangulo. Ganitong pananaw din ang ibinahagi ng dating kadre ng komunistang grupo na si Jeffrey K. Eric Celis. Anya, may malaking posibilidad na muling sumiklab ang people power, lalo na't patuloy ang paglaki ng kilos protesta ng milyon-milyong Pilipinong galit sa mga tiwaling opisyal. Hindi yan malayong mangyari. And it is very evident, very undeniable na nagkakaroon ng tinatawag na groundswell of people's resistance. No namumuo at nagkakaroon ng hulma ang pambansang pagkilos ng mga tao sa iba't ibang sektor, iba't ibang bahagi ng ating lipunan. Dagdag pa ni Ka Eric, maaring bumilis ang posibilidad ng people power at ang panawagang pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung magpapatuloy ang katiwalian sa gobyerno at ang kabiguan ng mga opisyal na gampanan ang kanilang tungkulin. Ngunit anya dapat itong gawin sa mapayapang paraan. Samantala iginit naman ni Gonzales na dapat gawing huwaran ng mga Pilipino ang kasaysayan, ang naging matagumpay na pagpapalit ng gobyerno noong 1986 People Power Revolution. Tignan natin ang nangyari sa kasaysayan natin. Alam mo, ang naging successful na pagpapalit ng gobyerno, ginawa natin noong 1986. Nung nagkaroon tayo ng people power, sinuportahan ng mga armed forces natin yung kilos ng mga mamamayan at ang mga puwersa na galing sa simbahan, sinasabi lang morally correct yung ginagawa ng taong bayan natin. Samantala, kung sakaling sumiklab muli ang people power, iginiit ni Gonzales na malabong makuha ng Pangulo ang buong suporta ng sandatahang lakas. Dito Gonzales, hindi tiyak kung saan manggagaling ang suporta na tutulong sa administrasyon. Paalala niya, hindi lamang ang armed forces ang may papel sa usaping ito, kundi marami pang iba't ibang sektor ng lipunan na maaring kumilos. Para sa Diyos sa Pilipinas. Totoo yan mga kasama. Actually, meron tayong nababalitaan, yung iba naghihintay na lang. Kung ano ang kumpas. Mahirap naman kung talagang aabot pa sa ganun. Pero kasi kung hindi nyo inalis itong si Senador Marcoleta sa committee na yan, tuloy-tuloy na yung labas ng katotohanan . Ang nangyari, merong gustong ipagtakpan dito. Diba? At saka bakit lumabas ang pangalan ng mayor ng Pasig? Ito lang yan. Matagal na kasing usapin yan. Noon pa yan. Dahil sa mga construction na pinapagawa nitong pamilya Diskaya, sa permit nagsimula yan. So ngayon, ang nangyari dyan, parang, andyan na kasi may mga advisor na kasi dyan . Kaya lumalabas na yung mga, Tapos may inuugnay pa sila. Saan? Tatakbo lang? Di subukan nyo tumakbo para malaman nyo. Yung mayor nga ng Maynila ang lakas-lakas ng pangalan noon . Ugong na ugong ano nangyari. Di ba? Saan inabot ang boto? Di ba? Yun lang. Wala natin pwedeng palawigin pa. Eto meron tayo ibibigay sa inyong slide. Bida-bida sila dito . Akala nila, nasupalpal tuloy itong taga Maynila na ito. Nasupalpal . 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas, na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin.
Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tingnan nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan? Mga kasama, ito lang yung matatauhan talaga. Ang nangyari dito, biktima lang din. Oo. Bakit? Sila ay nangontrata, tapos may mga durobo behind the scene. Ngayon, mas malaki pa ang kinikita ng mga durobo kaysa sa mga kontraktor. So ngayon, eto siguro, napipilitan nila na isubstandard. Pero wala silang ghost project. Wala silang maipakita na ghost project. Walang maiugnay sa kanila na ghost project. Kundi doon sa Alvaro ba yun? Sa Wawaw Builder, saka doon sa kumpanya ni Sally. Tapos, inuugnay sa kanya. Kaya nga, reklamo siya na reklamo eh. Bakit sa mga ghost project sa amin sinisisi? Wala naman kaming ghost project. Ayun na. Nabiktima sila ng isang malaking politika at isang malaking mga magnanakaw at dorobo na kumakaban sa kaban ng bayan. Kailangan pa daw idawit yung pangalan ng dalawang senador o mga senador o senador. Sipin nyo may nabalitaan, siniwalat ni Senador Marcoleta. Nabalitaan nila na kailangan magdawit. Magdawit ng senador para lang hindi ma-contempt itong si Diskaya. Yun ang panakot eh. Kahit makita nyo naman pag iniimbestigahan si Curly Diskaya, talagang kahit gusto nilang isubo na yung sagot eh. Sige, ito na. Dawit mo na. Yun ang pagtatakip doon sa issue na lumabas. Diba? Kung mabot ka sa video natin, like and share. Hanggang sa muli. Bye-bye!